Welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. I'm Erwin. And this is Carlo, and we are streaming from Mandaluyong City. Welcome to Season 4, Episode 52 of Shots Fired! Bro! Yon! Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw, kumusta? Medyo humahang-over pa ako sa Olympics natin. So, okay. very patriotic ang suotan natin. Oo nga eh. Ito naman. Okay naman. Busy-busy tayo. Okay lang yun, no? So, yeah. Go, brother. Game. Bro, shots fired natin. Na-miss ko kayo. Oo nga eh. So, bro, anong topic natin yan? Mukhang may mainit-init tayong balita. Alam mo, napakainit. Dinagdagan to ni Kyle Kuzma. Pagdating niya, para kay Jamyo kasi binanggit niya kanina, no? But kayo din aside mga ka-shots fired, no? Isa sa mga mainit na napag-uusapan, mga 2 to 3 months na, ang mga bagong rules ng PBA. Okay. No? So, walang NBA ngayon. Okay. 2 liga lang ang pinag-uusapan natin. WNBA, tsaka na natin pag-usapan yung idol mo si Caitlin Clark. Ibang episode yun, mga ka-shots fired. Pero sa PBA nagsimula, napakainit, nagbabaga ang PBA, napagaling, pero isa sa mga inimplement nila na bagong rules ay ang 4-point line. Nagkagulo ang Pilipinas ba? Maliban sa idol natin si Carlos Yulo, 2 lang pinag-usapan natin. Siya at yung 4-point line. At na-implement na nga to. Anong masasabi mo sa bagong batas? Sa akin kasi, no offense to Commissioner Willie Marshall, no? Pero, okay. But first time yun no offense ka. No offense. Sige. Inuunahan ko na. Sige, battle deck. Pero di ko type na in-implement niya yun eh. Grabe ka naman. Kakasimula pa lang ng liga. Sige. Okay. Kasi sa akin, sa akin, anong gagawin ng mga tao? Mag-4-point play na. Wala nang titiris sa loob. Wala nang post. Wala na kasi yung post-game plays na ilalim. Lahat gusto tumira sa labas. Nakikita natin puro 3 points ng 3 points. Kahit yung malalaki, 3 points nag-pick up game tayong dalawa, parati tayong 3 points ng 3 points hindi pa pabor sa atin yung rule na yan. Mali tayo eh. Maliit. Okay. Ikaw pare, anong masasabi mo? Alam mo, I'll be honest, no? Nung simula, parang dubious eh. Pero nung pinunod ko na, kudos kay Banchero. Ang unang nakatira ng 4 points. Sino Banchero to? Baka Paolo Banchero ba to? Yung pizza niya. Sige. Yung pizza niya. So, nung pumasok, okay naman. Hindi naman nakagulat. Nakikita ko si Polly, nung laro ng Magnolia. He was kind of practicing pollution ng palayo. Okay naman. Then, napanood ko yung laro ng TNT at ng Converge pa. TNT at lawan ng Converge. So, ang nangyari dito, lamang ng 3 yung TNT hanggang sa tumira si Scottie Hobson ng Converge, the first game winner sa 4-point shot. So, na-excited ako para. So, di ba, ang saya. Because of this line, di ba, napipilitan the defense extends. Napipilitan silang lumapit, at yung 3-point lead, hindi na siya safe. You know what? Commish, good job to you. I was dubious at first, pero yung 4-point line na yan, okay na sa akin, bro. Okay.
Sa akin naman kasi, yung the fourth point play, di ba? Okay ang pagkasabi mo na nag-extend na, no? Pero, di ba, nawawala na yung positioning, defensive positioning ng mga sentro ngayon? Kasi, center sila dahil yung mga nagda-drive, di ba? Yun ang ano nila eh. So, pati yung mga sentro natin, tumitira na. Ayun nga Si Junmar, tumitras na. Ang gusto mo. Nawawala yung essence ng, going back on the post play, nawawala yung yung basics of the basketball na napupunta sa puro shooting lang sa labas. Fair enough, no? Pero ang maganda dito, no, yun na nga, nakita natin, again, lumalambot na yung puso ko. Initially, hindi ako masaya doon sa 4-point line na yan. Pero maganda dito, maski sa ibang bansa na pag-uusapan na. It's been a while. The NBA has kind of talked about having a 4-point line because of the Steph Currys of the world, the Dame Lillards of the world, the Carlo Contis of the world. Malakas na tumira yan. Tira lang, ha? Okay, tira. Sabi ko pumapasok. Yung mga tirang Carlo Contis, pagkapasa mo, titira agad. Titira na lang. Tama. Huwag mo nang asaan papasa niya ulit sa'yo. Tama. Okay. Exactly. Okay. So matagal mo na ako nakakalaro, kaya alam mo yan. So, but kidding aside, no, kudos, tingnan natin kung saan pupunta tong rule na to. No? But that being said, no, ano pa bang rule? Ang palagi mo Teka lang. Wait. Ano mo sinabi sige. ko? Go. Nandiyan sa 4-point play, diba? Sige. Sinabi mo si Tom Hobson, Okay. the game winner. Oh, okay. Meron din na, kaala mo game winner na naging bato pa. Naudgot lang. Grabe ka naman. Oo. Sino the last game between San Miguel and Rain or Shine. Rain or Shine. Ganda laro to, bro. Si Felix. Lemeti. Number 8 pick. Okay. Matibay po natin kung di na nakikilala. Pero panurin nyo to, mahusay yan. So na-pause siya sa 4-point play. 3 lamang ng San Miguel. Aba, pumasok ang 4. Ang galing. 4 na 3. Clutch free throws. Hindi na akalain na nandyan si MVP, Junmar. Ayan. Jump shot. Buzzer beater. Parang bang siya, yung, alam mo yung tira ni Kawhi Leonard, gumanon pa. Nag-bounce muna. Grabe naman, kumpara sa mga. Grabe. But yun yung point. Sige, tama ka. Medyo na gintunan, naging bato pa. Pero, yung mga bigs natin, tumitira na sa labas. So, anyway, nag-backfire. Sayang, 5-0 na sana yung Rain or Shine nung larong yun. Yung mukha ni Coach Yeng. Nagulat na yan. Kita mo talaga no? Nagulat talaga. But anyway, and segue lang. Si 8-time MVP, 27 points, 21 rebounds ang naman. Halimaw pa rin. Kahit Kahit tumatanda, lalong lumalakas. That being said, so magandang isi-segue ko ulit. So, since napag-usapan natin yung new rules, ano sa palagay mong dapat rules na kailangan tignan ng PBA na i-implement natin? Sabihin, let's consider this one a success. Sige. Natutuwa naman tayo sa 4 points. Ano ba pwede natin nilang i-implement? Yung isa kasi medyo, yung isang player natin sa nasa NBA, medyo nagpaparamdam eh. Marami nagpaparamdam sabi. Kasi masyado matangkad, may height limit ang PBA. Okay. So, si Dwight Howard, gusto niya request na sana tanggalin na natin yung height limit. So, sa akin, dahil unang-una, nakikita natin yung attendance ng arena, medyo konti pa rin. Nag-improve ng konti, pero alanganin pa rin. Like the last games between San Miguel and Rain or Shine, nakita mo daming empty seats pa rin. So, I think if we allow NBA players like Dwight Howard to play, baka it will drive crowd to see him in court. At para mangyari yon, we eliminate the height limit. Yes. Yung diskarte. Oo. Sino naman ang babantay sa kanya, par? Nandyan si DeMarcus Cousins. Dalawa. Package din na pa sila ngayon. Kahit kung naglaro naman siya sa Valientes, pwede na. Pero sige. Pero ang intindi kasi natin, sa mga ka-shots fired natin na medyo young blood, talagang may height limit tayo kasi hindi rin naman tayo katangkaran sa country. Pero may point naman si Dwight Howard, medyo kailangan nang i-phase out yan, Pero ako, bro, para sa akin, ang mas importante i-implement ng PBA, yung basket interference. Okay. May pagkakaiba po sa goaltending. Okay? So, hindi natin alam sa FIBA, pag tumalbog na yung bola sa ring, pwede nang tapikin. Right now, sa NBA, sa atin, pag nasa above the cylinder,
basket agad yon pag tinapik yon. Para sa akin, bro, pabor sa atin yan. Bakit? Hindi natin kailangan maging sobrang tangad para magawa yan. Pwede tayo maging athletic lang. At yun naman pala yung rule sa FIBA. So, ba't di natin gawin? Kaya, kung di nyo naalala, yung mga titos natin dyan, isa sa mga naturalized na minamata natin nung araw, si JaVale McGee. Okay. JaVale McGee! Oo. Kung siya yung naging, we eventually got Andre Blatch, na okay rin, si Kuya Andre. So, kung tapikan lang naman sa ring, palagay ko, pabor sa atin yan, bro. Ayaw pa naman, parang konting tapik lang, atin na yung bola. Imagine, ginagawa ni Wemby nung Olympics yan. Right. Good point. Good point, sige. Pero hindi tayo maapektuhan. Yung 4-point play lang tayo maapektuhan, no? Speaking of 4-point play, nag-chismis pa, may kakaroon pa daw ng 5-point play. Chismis, ha? Chismis. Kung totoo yun, Commission, wag naman siya na. Simulan natin sa 4, no? But, you know, because of all this talk, interesting enough, these are just rules, no? Ang dami nating hanash because of just this one. So, napilitan tuloy ako mga ka-shots fired. Nag-research ako ng konti kung ano ba yung mga absurd rules na meron tayo kung saan-saan. Para sa isang bansa lang ako napadpad. Uy, saan yun? Sa North Korea lang, papi. Of all places. Of all places. National hero ata nila doon si Dennis Rodman. Siya lang ang bukod tanging nakapunta ron. No? Bro, babasahin ko yung mga rules nila sa basketball nila ron. Tignan natin kung pwede yan dito o nakakatawa pa siya. Tignan natin mga kasyat. Kayo rin, kung feeling nyo nakakatawa yung rules na to, guys, put a comment, like and subscribe. Pag-usapan natin itong mga rules na to kung panalo to. Una, sa North Korea, ang dunk, 3 points. Kumalma ka. Kumalma ka. 3 points ang dunk. 3 points agad. Pwede kang tumira sa malayo, 3. Pag dumang, 3 pa rin. Dahil ba maliit mga Koreans? Di ba? It's bizarre. Bizarre, right? So, guys, kung Pilipino to, lamang to kay Nino Caneleta. Kaya JC Intal, mga magagaling sumalpak yung mga yan. Ronald Tubig. These guys will average 30 points a game. So ano, pabor ka dito? Kapag sa Pilipinas, hindi. Lalakas, dumadakdak yung mga natin. Wag natin implement yan. Eto bro, feeling ko kaya to sa ating dalawa. Dahil mga natural shooters kasi kami. Kung di nyo alam. So yung mga ka-shots fight, kung di nyo kaming hamunin. Shooters. Sa shoot around. Pwede tayo mag-tobis. Hamunin nyo ako. Shooter ka talaga. Shooter talaga ako bro. Eto, batid dito. Ang 3 points, North Korea, pag ringless, 4 points. Hoy! Bago yun! Oo! Bago yun. Basta swak. So, I don't know. Mas realistic to. Kung nandun pala si Steph, puro 100 If points Steph yan. Curry was there, he would average 90 points a game. 90 points a game. Si Gary David, 90 points a game. Alan Kaidik, 120 points a game. Pwede. Tayong dalawa, pwede tayo mag 10 points per game. Kaya. Pero paano mo, sino magbabantay, no? Titignan mo sa ring, tas hindi ko lang. Slow mo nga, tingnan natin kung talagang tumapek. Minsan nga, akala mo, ringness yung pala airball. Nagtapik lang doon sa net. Oo nga pa, dahil nabanggit nito kanya, baka si Kuzma. Huh? Okay kay Kuzma to. Itong 4 point siya. Biro mo, tumira ka na ng 4 points. Paano yun? Pag sa 4 point na 8 points. 8 points na. Darating tayo dyan, mga ka-shots fan. Isa pang nakakatawang rule po sa North Korea, yung anak ko, medyo ibubulog ko yung edad ko dito, kaka-upkat lang ng anak ko. So, tanda mo na pala? Tanda ko na pala, di ba? Pati anak ko, tumatanda na rin. Sa North Korea, pag nagbintis ka ng free throw, ibididak nila yung isa pang point. Uy! Nagmintis ka na, nabawasan ka pa. Right minus wrong. Right minus wrong sa Korea. Korea? Wow! So, ba yung mga players na negative pa yung score?
Dahil puro Alam mo, mitis. hindi ko naisip yan. Magaling ka sa math, hindi ko naisip yan. Biruin mo kung yung Hakashak ginawa sa North Korea, hindi nag-champion si Shaquille. Oo. May utang pa siyang May points. utang pa siya. Diba? Yung isipin mo, si Nick Anderson, nung nabintis na yung 4 na free throw nung araw, tambak sila ng 8. Grabe. So if you miss a free throw, wow, they deduct it. Interesting score. Interesting score. Eto na. Pinakamabigat. Guys, fans, please comment kung nung field goal made in the last 3 seconds, okay? Again, any field goal made last 3 seconds is worth 8 points. So, pwede kang lamang ng 8, pwede kang lamang ng 7. Naka-layup ka lang, within 3 seconds, nanalo ka pa ng 1. So, ibig sabihin, kahit hindi masyadong dikit ang laban, wala, 7 points, hindi ka pwede maging kampante. Hindi ka pwede maging kampante. Kasi, pwede ka pang... Pwede kang i-layup pa na. Layup nga lang, pwede na eh. Wala lang yung masabi. Wala akong masabi. Timak, siguro Timak. Kaya, Naku, di kaya ni Tim. Si Timak nga, 13 points in 33 seconds. Ito, 1 basket lang. 8 points, no? Wala na ako masabi. Alin dito sa palagay mo, nabanggit ko, yung pwedeng isang PPA natin. Isa doon? Isa doon. Right minus wrong ba tayo? Right minus wrong. Gusto ko yung right minus wrong. Bakit? Hindi na tayo gumagaling sa basketball. Mapipilitan tayo mag-practice, mag-free throw, at gagaling tayo sa math. Lalo na paggamit ng integers. Di ba? Pasok tayo dyan. So kunyari, naging negative score mo, ikaw pa magbabayad sa team. May utang ka. Utang ka pa sa Dapat isoli mo yung ibinayad ng mga tao na nood sa'yo. Yun yung dapat mangyari, no? Pero, anyway, guys, again, rules pa lang itong pinag-uusapan natin. Hindi pa to yung buong laro. So, very exciting stuff. Again, mga ka-shots fired, na-miss namin kayo ni Erwin. Please, subscribe, put a comment sa Facebook, sa mga IGs namin, sa mga TikTok namin. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Iklian lang natin to, bro. Mga rules lang. So, hanggang next week, sa uulitin mga ka-shots fired. Erwin, this is Carlo. Thank you so much, Thank guys. you. Have a great week. Woo! 4-point pa.